Okay, muli, kumusta ho kayo mga kababayan? Ako pa rin po si Eli Saludar, Secretary Jing. Magandang hapon, mga kababayan. Magandang hapon po sa inyong lahat. At syempre, ito, mainit na issue na naman ito, Secretary Jing Kado. Itong mga, may mga bagong maita talaga, di umano, lihim sa gabinete ni Marcos Jr. Okay. Sa halip, mga kababayan, hindi talaga, I don't know kung nag-isip pa talaga ito si Macoy Jr. Sa halip na bumulusok yung kanyang pababa, yung kanyang rating, ang pinapalabas pa, magkaibigan sila ni Mar Rojas. Ito yung sinusuka ng gobyerno ni Noynoy Aquino. Bakit sinusuka ito? Nung vice presidente, hindi na nanalo. Tinalo ni Jejo Marbinay. Di ba? Nung tumakbong presidente, tinalo ni Presidente Duterte. Nung tumakbong senador, pababa na ng pababa. Hindi rin nanalo ulit. Nung secretary ng trade siya, secretary, anong performance siya? Hindi, bago tayo, ito muna. Kay Maharlika muna dito. Dito muna tayo, kasi may sinasabing lihim, Secretary Jing. Binuljak siya ni Maharlika kasi nakikipag-ugnayan na naman itong BBM. Body-body daw sila ni Mar Rojas. Ito po, panoorin natin. Pakinggan natin dahil hindi nagkakaroon ng remorse sa kanyang mga ginagawang masama. Ito si Marcos Ito, ipakita muna natin itong Mar and Marcos. Bigyan mo natin background ng ating mga kababayan. Bakit nagkomentar si Ginang or Binibining Marlica tungkol ito? Ito po. Kamakailan lang, sinasabi nga natin, ito, nagbubulungan yung dalawang mga bulok na di umano, mga bulok na mga nagpapatakbo ng ating bansa. Ano yung sinasabi mo, nung una? Nung Secretary of Trade, Under GMA. Under GMA, iniwanan niya si GMA. Pinagkatiwalaan siya ni GMA, iniwanan niya at sumali doon sa Hayop 10. Naalala niyo ba yung Hayop 10? Pero Hayop 10 daw, di man ang pangalan nun Pero pinabagsak muna niya yung pinabagsak muna niya yung Department of Trade at Administration ni GMA. Iniwanan niya, may paiyak-iyak pa ito. Nung panahon ni Noynoy Aquino, magmula nung Secretary of Transportation, siya yung bumili ng Dalian Train. At pinasa niya kay Secretary, pangalan nito? Yung pumalit sa kanya. Yung Dalian Train, ilang bilyon yun. Siya yung naging DILG naman siya. Kung ano-ano mga pinagbibili. Yung, ano ba yun, sa pulis. Yung Mahindra. At saka yung mamahalin ng mga fire truck. At saka nagsinungaling pa siya doon sa Sub 44. Can you imagine? Hindi daw niya alam. Wala daw sinabi si Noynoy Aquino sa kanya. Habang pinapatay na yung mga miyembro ng Sub 44 ng mga MIFF. Tsaka yung sa Yolanda. BIFF. Sa Yolanda naman, nakuha mo ba yung sinasabi niya? Ito, pakinig natin sa taong bayan. You have to understand, you don't want this. The president is an Aquino. So we just want to legalize this. Now, if it's not legalized, then okay, you're in charge and we have to. And that's it. You are a Romualdez. I represent the Aquino. Pakita natin uli yung picture ni Macoy. Hindi ba Romualdez yung Macoy na yan? Ayan. Ininsulto, Mr. Macoy? Hindi ka ba natitinag? Hindi ka ba nabahala na yung pamilya mo, mga Romualdez, ininsulto nitong Mar Rojas at nagtsatsami-tsami kayong dalawa dyan? You are a Romualdez, bahala kayo sa buhay nyo dyan. Kaya nagkaluko-luko, ang dami namatay doon sa Tacloban dahil dito. Pero anong sinasabi ni Marlica tungkol dito? Ito, panoorin natin. Yun ang pasok natin. Anong sinasabi tungkol dyan? Criminality, drugs, and corruption. You create a
Sa Davao lang mismo ngayon, fourth highest incidence of crime sa ating buong bansa. May droga sa Davao ngayon. Ngayon lang, gusto mo samahan kita makakabili tayo ng droga sa Davao Oh. So, hindi totoo yan. Kung supposed to be na kaya niya... Okay. That was 2016 na bakbakan natin na sinasabi ni Pangulong Duterte na susolve niya ang problema sa droga. Alright? Ano ang sabi ng magaling na BFF ni Kuting pala sa New York na mayroon silang lihim? Ano lihim nyo? Nagdurog kayo doon? Nagpulburon kayo, kaya para kayong bangag at hangag. But anyway, going back, bago ko makalimutan. Saan ka makakakita? Itong taong ito na alam niya ang droga, narinig nyo naman, ngayon lang sasamahan ko kayo sa Davao, meron dyan Mamaya sasabihin niya sa Makati. Saan ka nakakakita ng cabinet secretary during na panahon ni Noynoy? Balikan natin. Kasi gustong ibalik ni Kuting yan Mamaya sabihin ko sa iyo kung anong inaay niyang posisyon. Alright? Alam na alam niya yung droga, yung Coca-Cola, pulburon lahat. Bakit walang ginawa ang administrasyon nila ni Noynoy kung para sila sa kabataan, para sila sa taong bayan na at least mabawasan ang droga sa Pilipinas? Tapos ngayon, nagpo-front kasama dyan sa Capiz. Ano yon? Accidentally na nagkita sila? Julul. Syunga na lang ang maniniwala na nagsalubong sila. Tapos, halika dito, madali ka diri, mag-ano ka diri, magpungko-pungko ka, Mar. Magbuhat-buhat ka sa bugas. Diba? That's their style. Very Liza Ahas. Diba? Magbuhat-buhat tayo ng bugas para kunyari, naku, unit team na tayo. Ipamigay natin ang bugas ng mga smuggler, chuchu-chuchu. Oh. Ngayon, balikan natin to. Gusto nyo ganon? Hinahamon ko kayo. Gusto nyo ibalik ulit? Ito si Mar. Good luck. Okay. Sabi niya. Ganon din sa Makati. Droga? May droga ngayon sa Makati. Pwede tayo bumili ng shabu. Pwede tayo bumili ng cocaine. Pwede tayo bumili ng heroin. Alam ko yan So, narinig nyo? Alam ko yan Pwede tayo bumili ng lahat ng klaseng uri ng pampasira ng jutak. Kaya sira ang mga jutak nila. Gusto nyo ganon? The reason why nandyan si Mar Rojas, unang-una, pinsan niya ang smuggler na si Liza Ahas Araneta Marcos. Noon pa lang, niluluto na nila yan. Nung time pa lang, hindi na ilingid sa ating kaalaman, nung in-interview pa lang ni Corina Sanchez, naluto na ang kanilang plano na kapag nanalo si Kuting ng Norte pala, ay tatraydo rin tayo. Okay? Again, they're not fighting for the Filipino people. They are all for their vested interest. So ngayon, mga kababayan, kung gusto nyo na maupo si Mar Rojas, kasi dalawang posisyon ang inaay niya. Sinabi ko na sa inyo noong April, dyan sa Department of Agriculture, and ayon sa ating puting ahas, Executive Secretary. Kasi sooner ay sisipain si Bersamin. Sinabi ko na rin sa inyo. Kaya lang, pinipigil-pigilan pa nila, di ba? Para, huwag natin sabihin kasi para maging fake news si Maharlika. Ngayon, kung hindi natin dadakdakin yung mga plano nila, lahat yan matutupad. Ang mga plano nilang magsasabwatan sila sa smuggle at lahat ng kasamaan, mga kababayan. Unity team ka mo. Ang ina, nag-away-away pa tayo. Vloggers ng dilaw, vloggers ng pula. At least ako, hindi ako bayarang vlogger. Kumpara sa mga binayaran ng Dilawan at binayaran ni Kuting at ni Liza na katulad ni Taning at ni Taberna at si Taning RJ Nieto ay paaral pa sa London. So kung gusto nyo sumuporta sa mga ganyang klaseng tao katulad ni Kuting, ni Liza at ang pinsan niyang si Mar, then go para lalong lumubog ang ating bayan. Ako nakatakas na kahit paano sa kahirapan. Kayo, mga palangga. Remember Yolanda victims? Diba? Ano ang sabi ni Mar Rojas doon? Remember, you must, remember, sabi niya kay yung isang Romualdez. Diba? Anong sabi niya? During o kasagsagan ng Yolanda, ang daming nangamatay.
Remember, the president is an Aquino and you are a Romualdez. Di ba? Sikat na sikat yung kanyang litanya na inuuna pa ang pangpupolitika nila kaysa doon sa mga nanggandamatay, sa Samar, sa lahat ng bahagi ng tinamaan ng Yolanda, at hanggang ngayon, maaring iba sa inyo, ang inyong mga mahal sa buhay ay hindi pa rin natatagpuan dahil sa dilubyong Yolanda at dahil sa kapalpakan ng gobyerno. Right? Yeah, anong naalala nyo kay Mar? Pabuhat-buhat ng sibuyas. Nabanggit ko na, tanimbala, balikbayan box. Alright. So ngayon, mga palangga, nag-speech si Bongbong Kuting Marcos doon sa Capiz. Okay? Napapalibutan siya ng bigas. Open your neurons. Buksan nyo yung utak nyo, buksan nyo yung puso nyo, kung ano ang intensyon, bakit ngayon ay araw-araw halos si Kuting ay napapaligiran ng bigas. Di ba? Parang kulang na lang sabihin niya na, sumuko na kayo, mga nag-survey sa akin, napapaligiran ko kayo ng bigas. Di ba? Optics, photo op, pakitang tao dahil nga bagsak ang approval rating, bagsak siya sa taong bayan. So, yan po. Ano bang pinapakita nito at ano ba pong sinasabi namin? Na sooner or later, lumalabas talaga yung katotohanan na wala talagang intensyon na pagandahin ang buhay ng ating mga kababayan, tayong mga Pilipino. Kasi wala silang pakialam eh. Walang unang-una, walang agenda, walang economic plan. Plataforma. Tira-tira na lang kung anong gusto nila. Oh. Tapos pinakialaman yung mga sundalo. Tataasan yung kontribusyon at aalisin yung mga appropriation para sa kanila, sa kanilang pensyon. Oh. So, tinanggalan ng pera ang land bank para sa mga pobre, mga magsasaka. Binigay kay Buntis. Sa DBP, tinanggalan. 50 billion. Ang kita ng central bank na dapat mapupunta sa National Treasury, ipupulalagay dito sa Marlicapan. Oh, So, these are all. Tapos ngayon, hahatakin naman niya yung isang di umano'y incompetent na politician. Oh. Tingnan mo ito, ulitin natin ito. Anong pinagsasabi ng politiko na yan? Ito yung mas malinaw na version. Ito mas malinaw na version. Yung binabanggit kanina ni Marlica. At gagawan daw na Executive Secretary or DA, Agriculture. Department of Agriculture Secretary. Lalo pang babaon tayo ng gusto kung yan ang magiging Department of Agriculture Secretary. Kasi sa kanyang mga pagiging secretary, paltos. Yung pension plan, yung mga CAP, yung mga Pacific plans, Prudential plans, pakialaman ito si Maruhas. Pinairal niya yung mga insurance company over kaya ang dami pong nawawala ng mga facilities ng mga magulang. Hindi mapapaaral yung mga anak nila. Dahil hinahabol siya, SEC. Hinahabol ng SEC yung mga pension plans na yan. Kaya ang daming hindi po nakapag-aral. Dahil dito sa dito, di ba? Anong nangyari? Doon sa DOTC, yung Dalian train, siya nag-order nun Pinaubayan na lang niya kay Abaya. Pero si Abaya, parang niya yon, sidekick niya yon. Sa DILG, So, ito po, pakinggan nyo tungkol sa droga, ito. Sa Davao lang mismo ngayon, fourth highest incidence of crime sa ating buong bansa. May droga sa Davao ngayon. Ngayon lang, gusto mo samahan kita makakabili tayo ng droga sa Davao Ganon din sa Makati. Droga? May droga ngayon sa Makati. Pwede tayo bumili ng shabu, pwede tayo bumili ng cocaine, pwede tayo bumili ng heroin. Alam ko yan Sanay na sanay. Kasi partner sila ni Bongbong sa New York Sanay na sanay. Alam ko yan
Alam pala niya yung sino nagsusupply eh. Eh, ikaw DILG secretary, hindi mo ba paghuhulihin yung mga supplier, ha, Ellen? Ano masasabi niyo? Ha? Okay, so lumilitaw na alam niya kung saan pwede bumili. Eh kung alam mo, Alam niya, sikreto. at sa yung mga PNP, bakit hindi mo pa pahuli? Kaya tuloy, ang ating dating Pangulo Duterte, nagiging quest, nagiging crusade. Na kung hindi nagawa nitong Mar Rojas na ito at ni Noynoy, kasi bumibili sila mismo siguro ng droga kasi alam niya kung saan ang source. Eh, talagang titirahin ni Duterte. What they were not able to do during their time against drug trafficking, drug menace, Duterte did it all. And now, we're back to a semi-Mar Rojas style of management, which is now Mr. McCoy Jr. na easy on enforcement. Yeah, let's get easy on enforcement. Rehabilitation tayo. Baka magalit yung mga Europeans pagalitan tayo ng ICC ng human rights. Bahala na maging drug addict lahat. Katulad ng mga opisyal diyan sa Malacanang na kung sino-sino diyan nagda-drugs. Bahala na maging pareho lahat yung tao sa kanila. Basta wag lang akong tularan na human rights violators. Pero hindi na bali. Maging human rights violators ka pero safe naman yung bansa mo from drug menace. Matino ang mga utak ng mga bata kasi walang drug. Yun ang klase ng administrasyon ang gusto nitong si McCoy Jr. Pero Secretary Jing, dito, ano ba mga kwalifikasyon ni dating Senador Mar Rojas? At kasi alam naman natin sa pag-appoint sa gabinete, prerogatibo yan ng isang Pangulo. Pero, siyempre, bilang isang halal na Pangulo, meron din siyang responsibilidad sa taong bayan. Yes. Process, Pero, ang alam ko dyan kay Mar Rojas, makapagpababa daw ng presyo ng sibuyas. Kasi, Mr. Sibuyas. Dahil Mr. Sibuyas siya, inaangkat niya yung tawag. Ipinasan niya. Ipinapasan niya yung mga sibuyas. Laborer daw siya. Tapos, magiging mura yung pag-transport. Dahil tricycle driver din daw siya. Pajak. Pajak driver siya. Traffic enforcer din. Traffic enforcer. Lalo pang makakadaan ng mga nagbabiyahe ng mga traffic sense. bigas at sibuyas. Yan ang talent niya. At Mr. Palengke, nagbibenta siya sa palengke. Mumura talaga kung siya ang tindero. Di ba? So, yun siguro ang balak ni Marcos na gawin siyang Secretary of Agriculture. Anong tingin mo? Pero, di ba, sinabi niya dati, Romualdez Aquino. Pero ngayon, bakit parang nagsanib siya? Friends sila. Kasi, yung mga Romualdez na iba, like Martin, like Alfred, matitinong Romualdez yan Hindi yan nagda-drugs Si Martin, nag-aaral yan ng College of Law. Isang bright na estudyante yan si Speaker Romualdez Si Alfred, matino na mayor. Ito, saan ba ito? Drop out sa College of Law. Bakit? Magkaibang gene siguro yan na Romualdez yan. So, ang tinutukoy ni Mar Rojas, hindi yung Romualdez na itong McCoy, kundi silang mga matitino na Romualdez, si Martin at saka si Alfred. Kasi, bakit niya itutukoy ito? Best friend sila sa New York At he has now revealed yung mga gawain nila sa New York. So, kaya, kawawa ang bansa kung naging DA secretary yan. So, dito, Secretary Jing, binabanggit mo, dahil sa ngayon, bagsak na lang sa kanyang survey ng kanyang ratings, lalong babagsak dito. Babagsak lalo yan. Kagayan Tapos, aalisin na ba daw niya si Balisacan? Alisin daw of course, neutral ang tao. Kasi, ayaw nila kay Jokno, mayroon din may gusto. So, pero dito, ibig sabihin, parang tatanggalin dito si Executive Secretary Bersamin. Ayon sa report, kung sakasakali. Yun sabi ni Marlica Kasi, which brings us to the issue. Kasi, hindi rin kasi magaling itong Bersamin na ito. Hindi niya binibigyan ng advice. Napakagaling niya na jurist, diba? Naging Chief Justice, pero
pinabayaan niya itong kaso sa Maguindanao del Norte na i-discuss natin mamaya. Na pinipressure at hinaharas nila si Governor Aini Sinsuat. Tinitira nila ngayon, maski in-uphold na yung kanyang legality sa kanyang pagkaupo na bilang gobernador ng Supreme Court, sinisika pa rin nila na ma-kick out siya at i-uphold yung certain makakuha na kakampi ni Black Choco at ni Galvez. Pero dito, Secretary Jing, no, sa kasalukuyang administrasyon, napakarami ng mga legal issues na kung saan talagang, di ba, dapat maganda yung payo ng isang secretary. Ang dami ng kapalpakan din ito kasi, I mean, I used to respect him when he was a justice ng Supreme Court. Pero, palpak yung kanyang, kagaya nung sa sugar. O sabi niya, akuhin ko na lahat yan. How can you? You have no line function. You're just assisting the president as a clerk. Staff. So, paano? Staff ka lang eh. So, paano mo akuhin yung responsibility na walang sugar order na kailangan at ano? Saka yung legalidad, Secretary, kasi, di ba, dapat merong, ano ron may resolution yung SRA. Kailangan ng, kailangan ng sugar order. Order, It goes through the process, tapos sasabihin mo, hindi bali yan. Who are you? You're not the president. O, pangalawa, yung sinasabi niyang tinanong yung pondo sa ginamit ni Marcos sa sa F1. Sabi niya, it doesn't matter. It doesn't matter daw kung anong pondo manggagaling. Kaya siguro talagang maybe the president has the right to ligwakin siya, pero wag namang maroas ipapalit yan. There are much better persons to become executive secretary than anybody else like Mar and this guy Bersamin. Pero ang talagang dapat kasi ang presidente at ang executive secretary magkadikit eh. Yeah. Sabi mo nga magkadikit nga Hindi, ang tunay na presidente, hindi naman si McCoy mayroong iba. So, mayroon siyang kadikit. Baka si Ochoa ay ilalagay kasi magkadikit yan. Ilagay na lang si Lisa Araneta dyan. Abogado yun eh. Siya na lang kaya ang ipoy para magkaroon ng account Pwede ba yan? May asawa yun eh. First lady, pwede ba yan? Yung legal. They are being violating laws eh. Why don't they violate some more? Diba? Make her the executive secretary. O para inuumbog siya pagka nagkamali siya. Okay. Okay, so maraming salamat po.